Dito kami ngayon sa Barangay Tinalmud Viejo kung saan sinadya talaga natin dito sa barangay at malaman natin yung concern dito ng ating mga kababayan, yung kalsada galing sa San Cirilo papunta rito sa Tinalmud Viejo kung gaano po ba talaga kahirap at ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa Barangay Tinalmud Viejo, Libmanan, Camarines Sur. Nandito tayo ngayon sa bayan pa rin ng Libmanan, partikular sa Barangay Tinalmud Viejo. Itong nakikita nyo ito, kalsada na to, at ang tulay na yan, pagtawid nyo ay Tinalmud Pasakaw na po yan. Yan, nakikita nyo yung tulay na yan, kung saan ay may gumagawa pa hanggang doon sa may tabing dagat. Rin na pagkapon niya ang gitigdis sa Barangay Tinalmud Viejo. Makaulit ang ngunyan si Kagawad Fernando Sasel. Kagawad, maray na pagkahapon po. Maray na hapon man po sa inyo, sir. Kagawad, last, itong sa imong video na yaw ko sa page mo na i-post mo po. Gusto nyo po ngunyan i-follow up kung sa kamugtagan po ngunyan kan sa tinampot na marerinaman ang panahon. Kumusta po? Sa kunyan, sir, medyo nag-init-init man po. Dahil man medyo masakit ang agihan ngunyan, nagayon ang oras kang panahon ngunyan, maski po maglakaw ko nyan, dahil ka mo medyo masasakitan. Posible po makalaog man ngunyan ang mga habal-habal, nagayon nga ngani po ngunyan si oras. Bali po, medyo naaraman ko man na garo po this coming 2024, ngunyan ng January, ang pagkakaaram ko, garo man po mapupunan ngunyan ang pagtatrabaho ngunyan sa Muyang Tinampo. Hindi po itong itong halit sa San Cirilo o Tinalmud. Iya po, halit sa San Cirilo to Tinalmud. Ang gusto ko man lang pong mapangakpodan, sana po mangyari, ipadagos-dagos man po nindo habang maabot po kunya na summer. Aling summer, dahil man po kamo masasakit ang pagpapatrabaho, ang mga materyales po nindo, mas madali pong mailaog diyo sa pasiring ng Tinalmud Viejo. Sir, sa bago, habang pasiring kami diyo, may napansin man po kami may tulay. Pasahin po ang tulay na magayon na nahiling mo. Saan po nagkoconnect? Ayan pong tulay na ng ailing po nindungon yan. Boundary po yan kang Lidmanan Asin Pasakaw. Bali po yan pong tulay na yan. Pasiring yan pong Pasakaw. Tinalmud Pasakaw. Lusot po kayan pasiring ning Kumpra, Bidlayo, pasiring pong Salvasyon. Nagpipira pong barangay kang Pasakaw. So pag minalim man kaming malaba, yun na to sa umadog. So, ibig sabihin, sir, pamampalan ng mga nagibong mga tinampunaw, kaya lang din talaga siya totally diretso pa hanggang naman sa may sinasabi mong lugar na sa may Galbalipo, San Cirilo. Iyo po, bali kadugtong na po yan kang Tinalmud to San Cirilo. Bali po, iyo po man nakakuha ang kontrata dyan, naging na subcon, yan po, Tinalmud Viejo, papasiring po ng Tinalmud Nuevo. Pasiring pong wagas hanggang po duman ang hangganang kalsendang nakuha ang kontrata. Pero ngayon napansin mo may nagtatrabaho. Igwa po nga nagtatrabaho, igwa po. Patrabaho. So, folder. Sa Karol Drainage yan. Iya po. Ano sa hiling mo tabi kagawad? Hiling mauran baga kaya sa Rodo sa hiling mo tabi medyo nakabala kaya dahil hindi malagos-dagos ang pagtrabaho dahil yung materialis medyo masakit ang pagsakat. Iyo po, saruan po yan sa medyo nahalo yan. Pag nagpaparaoran po, ang sasakyan na truck paghahakot ng materialis, talagang dahil man po ninda kaya ang pagpababa digdiyo sa Tinalmud Viejo. Kaya po medyo garo nahalo yan, mauran. Pero po nga na tag-init, siguro dahil man po sinda masasakitan na para
pahakot tigdi ang materyales para po mas madali ang pagpatrabaho kasi mo yan. Secondly, kagawad sa supply ng kuryente habang bago, medyo biglang nawara. Abot sabihin itong sinasabi mo na pawara-warang supply. Talagang namamatian ng LGU. Yun na po nga nito, sir. Kasi bago, hirak ng Diyos, nagpamati sa Indo si kuryente, biglang nag-burnout. Kaya po, maski po sabi ko sa Indo, maski mayo ning maraot na panahon, dahil nagdodoros, dahil nag-uuran, mayo ning uran, bigla lang pong na-burnout. Bigla lang pong nawawara ang kuryente. Tapos kung sakali, ngunyan po, hirak ng Diyos, biglang bumalik na nagka-kuryente ulos, daiman po na haloy-haloy. Kung po katong nagpangapudan po ako sa Indo, sa Kasoreko, hirak ng Diyos, naging, ang kuryente po niya, naging istiman po, nag-brown out man po, perang oras nagbabalik. Mariman po nga ni si respond, kunyang kang Kasoreko sa pangapudan ko sa Indong Station. May mga ano na, may mga pag-aadal na, kamo taga-ECTIO, na kung arit yung pinakamarahay na serbisyo, linya na pwedeng i-communicate sa linya. Para po sa ko, para mas madali po pag mag-brown out man, ang pigihiling ko pong mas madali kung ilipat po kami sa dati may pong sa Kagapuan. Halimbawa man po mag-brown out, taigaman po kami yung ipamumugtak na barangay electrician, mas madali po may maayos duman sa Kagapuan, taharan po ang lalakawan kaysa ka sa Baaw. Kung sa Baaw man po, masakit pa po kaming bangka, makasas pa ning gasolina, masakit pa ning habal-habal, mas madali po ang way sa Kagapuan, mas madaling mahirahay. Harani lang po ang lalakawan, siguro mga 20 minutes po o 15 yaw na duman, kaysa po sa Baaw. Ano po ang pinakainot na dapat ang ibuhon kung paano po ma-action ang pasuloy ko ng analysis na yan pala ang pinakamadali din ang pagkagagawa ng kuryente so, mag-yun sa trade ng pag-kuryente. Ano yung nangyayari ito? Saan ko yan barangay, pag-nariban ito na pwedeng ibuhon ang barangay o kaya advice ka pasuloy ko? Para po sa ko magibo po ako ng request resolution para po mas madali ang proseso po para dadarahon ko po sa opisina kang Kasoreko na kung ma-aprobahan po ninda yan, pag-aadala ninda, mahalat-halat na lang po ako kung ano po ang magiging approval ninda para po naman sa request ko para po mapalipat sa Kagapuan sa Moyang Kuryente. And pag nangyari po yan, medyo magiging Pag nangyari po yan, napalipat siguro po sa Kagapuan, mas madali na po ang samoyang proseso kung mawaraan ng kuryente. Para sana po maging stable na po ang samoyang kuryente. Mas harane po ang duduman ng pag namawaraan pag pigsang liyan po ni Diyos. Marin na pagkahapon, tabi kagawad Michael Francisco. Kaya ba nang kapuduman kagawad sa nag-claim kay ito pong mga benepisyo kan senior citizen na tiksin po sa mga video na kung saan medyo masakit po ang tinampo. Kaya ba po ako duman sir, kung aldaw na ito, kung pag-claim sa senior. Yan po ang tinampo nindo dyan. So, ano po, pabalik-balik, araw na po kaya. Iyo po, ang ano po kayo, pabalik, aras-araw na po kayo ng simento dyan, ay ang kalasada may. Tapos siguro naman po sinda dyan bagang pagpapatrabaho nga ng simento dyan na may, kumbaga San Cirilo to Cambalito. Siguro naman po dyan yung dire-diretso naman si patanam ko dyan. Po sabihin, duman sa itong tiglalakaw nindong ito, ikaw naman kamunagyan na may tinampo naman. Siguro naman po. May mga porsyon na lang. Iyo po, may porsyon na lang ng talagang medyo masakit ang kuyan na dahil pa inaabot, araw ka di magbuon ng kuyan ng San Cirilo, kasi rin naigdi sa muyan na. Sa tinalmod di. Ito medyo masakit. Yun na lang po itong medyo masakit. Kagawad, may nahihiling ka po ng mga nagtatrabaho, lalo po sa mga presenting ngunyan, tatagaigdi ka po. Sigdi po sa may, pasiring sityo tinalmod Nuevo. Siguro naman po dyan bigpapatrabaho, dahil po araw kung pirang metro ang laba kaya. Ikaw ang kondisyon nagtatrabaho. Siguro po dyan. Na pagkahapon, Sir Danny Isala, kang Barangay Tinalmod Viejo. Sir, na-experience mo naman po maglakaw dyan sa iyang pong papuntang Canbalillo na medyo masakit po, tinampo. Ay po, lalo na pag maalon, ay talagang naglalakaw kami dyan. Ngunyan, mapagalon pag lalo na may pang tinampo. Lalo pag malaboy, mahalnas. Kaya ang mga tao hindi nadidipisilan para nalakaw dyan. Maski na nga minsan binubulldozer yan, pinapantay. Siyempre pag malaboy, talagang mahalnas. Gusto mo man magmotor, may motor ka. Ayaw man magamit malaboy, mahalnas. Kaya sana kung pwedeng
gibuhan ning paagi na matinampuan tulos para naman magkaigwan ning kalwa na itong mga tao. Hindi yung saro na nga niya ako na lalo na pag nasumpong arthritis. Kaya puan may magduman sa doktor. Ayan, ang difficile pag mayroong mga diferensya. Minsan, sinasakay pa sa ilada para makaabot lang naman sa may auto. Kaya yun lang na haloy naman ang panahon niya na pangako nga niyan dyan na gigibuo na pero ay pamamagasagot ko niyan. Kaya sana pakiulay mo man na madirso na. Ayun na. Yan lang po sa kuyang ano dyan. Magandang hapon kay Ma'am Beatrice Boneo ng Barangay Tinalmod Viejo, Libmanan, Camarines Sur. Ma'am, kayo po yung nakita namin sa upload na Facebook page namin na kayo po yung nagsasabi na grade 2 pa lang kayo ay na-experience na po yung ganitong kalsada. Kaya po namin muling binalikan itong dito sa barangay nyo at ngayon 50 years old ka na. Tama po? Opo, tagal-tagal ko na pong naninirahan dito sa Tinalmod. So, matagal na pong pinag-uusapan niya na makakarating dito sa amin ng kalsada. So, hanggang ngayon po naman, napakalayo pa rin yung distansya para dito. Kaya sana po mabigyan naman ng pansin na makarating na hanggang dito po sa amin yung yung kalsada. Kasi po mga iniisip po namin dito, yung mga may sakit po. Pag halimbawa po malalaki ang alon, hindi po kami makakabiyahe sa pandagat, sa motor. So, pwede po namin silang ibiyahin ng 4 na gulong papunta po ng ospital. Yun naman po yung sarang namin na maasikaso na po yung daan papunta dito. Kasi sobra pong hirap pag pag sobra pong ulan, maputik, hindi po kami makapunta sa Libmanan o kaya sa Naga para halimbawa pong may emergency. Napakahirap po nung pagbiyahe po. Pero sa kabila po nung hirap ng daanan, may mga na-construct na rin po dyan na magandang kalsada. Ay, opo, meron na. Hanggang dito na po sa Batacan. So, ang na lang po, siguro po mga 3 kilometro na lang naman po ang kailangan na para po makarating dito po sa baryo namin. May magandang kalsada na rin. Meron na po, mula po dun sa Batacan hanggang doon na po sa San Isidro. Kasi dati po talagang mula dito hanggang sa San Isidro po talagang So, sa siguro mga 38 years, malayo-layo na rin naman po yung natakbo ng kalsada. Ito na lang naman po talagang yung pababa po dito sa amin na sobrang hirap pa po talaga dahil ang putik po talaga hanggang patuhod, lalo na po pag umuulan. Opo, sabi po. Opo, nung time po na yun kasi, kaya po ako nakapag-upload ng ganun kasi po, karamihan po sa kasama namin ng mga wala pong mga beneficiary, sila po mismong mga senior citizen, yung nagpunta sa sa Hambalidyo para i-claim po yung kanilang 3K sa senior. So ang inaano ko lang po, yung malasakit ko sa mga senior. Paano naman po kung talagang hindi na po kayang umakyat doon tapos hindi po nila makukuha yung kanilang payout. Maghihintay na naman po ng ng tamang oras kung kailan nila makukuha. So kung pwede din po sana na sa bawat barangay po, magkaroon po ng isang representative na siya pong magkiklaim po lahat ng pera ng senior kung saan man po nilang lugar gusto para hindi naman rin po mahirapan yung Kasi po halimbawa 3K, tapos mamamasahe po sila nasa 700. So magkano na lang po yung matitira po sa kanila. Yan rin na pagkahapon, Kapitana Laila Briones Heraldino Can, Barangay Tinalmod Viejo. Kap,
Regarding lang po digdi sa naipos mi po sa page digdi po sa tinampong hali po digdi sa barangay mo papunta po dun sa may barangay Kanbali. Gusto mi lang po maaraman kasi bigyan mi po talaga siya ni Atol para mahilig ni ongoing po ang construction kung sa kamurugtakan po nindo kung ano po ang mga namamati bilang itutulong barangay. Maray na hapon po sa Gabos. Sa Gabos po nag-iinan niyo po sa Happy Rachel. Sa parte mi po, medyo po may kadipisilan man dahil talagang haloy na ang tinampo na araw po kayan. Pero po, miski nadidipisilan man kami maglakaw dyan pag malaboy, may panahon man na tag-init na nakakaralaog ng mga sasakyan. Tapos, yan po, ikaw man talaga po yung tigko-construct na tig-init ang mga box culvert po. Tapos, ikaw man po ning siguro po dahil ko masiguro ng yun na December makalaog na itong sarong construction or sarong may mga plug pwede na private na project na iinuton po ang tinampo. Sabi po ninda. Kasi po kami nag-aasikaso mo ang mga patulyan sa mga ano po, sa mga right of way. Katabang po ako sa pag-asikaso. Kaya po yan po ang hinahalap yung saro dyan na mapagayon po ang tinampo niyo. Ayun po, baka sana po madagos po itong project na itong hinahalap niyo. Yun na po itong mapagayon talaga kan tinampumi. Na dahil na po sakita sa mga taga-igil. Ayun po. Ayun po, ito na po. Kasi po kung ino, tarayo pa po talaga yan eh. Ngunyan nga nakarani-rani na halos ang lakaw ni 1 hour na lang. Dati ka to, na 3 hours kami dyan ng lakaw-lakaw, taharayo pa. Dahil pa sa may San Cirilo yung kanto. Kalingan yan, dahil dumasamid yung magayon nakaminos-minos. Nakaminos-minos na po kaming lakaw. Harani na po. Kaya sa pagkaarang po, na-construction po. Under construction mo po siya. Nga po na lang po sa mga kataan kung sana may padagos ng proyekto para digdi sa Barangay Tinalmodyo. Dahil para man po sa kagabusan ini sa mga residente po ng Barangay Tinalmodyo, lalo na po sa mga senior citizen. Kasi sa gabos po na nag-aaragi dyan, lalo na po pag panahon ng tag-alon, lalo na po kung mga emergency na kaipuhan may magluwas. Sana po mapadagos na ang tinampo. Nanay, ano pong pangaran mo? Rosa Kasungsung. Nanay, ano pong masasabi mo digdi sa inyo pong pinapagpaparan? Ay, grabe po ang sakripisyo mo digbiyo. Pag August, July, August, grabe po ang laboy. Hanggang igit iya sa tuhod. Nagsasakit po kami. Mala po nga niya mga bitis mi. Nagkakarulugan pa siring duman. Pero po, umahon na po kami ta nakagana na kami igi sa tungod mining simento. Sana po dire-diretso na yan na mapakaray po para dahil naman po kami kawawa. Patukad ning Kambaligyo. Yun lang po ang masasabi. Ito nga po ulit yung kalsada na makita natin na konkreto na. Hindi lang po natin matansya kung ilang kilometro o ilang distansya po ang haba ng konkretong kalsada na ito. Ayan, makita natin, napakaganda na at konkreto at napapakinabangan na rin po ng ating mga kababayan. Isa to sa mga sinasabi ng ating mga kabarangay dito sa Barangay Tinalmodyo na konkreto na at napapakinabangan na yung kanilang kalsada dito. Galing po naman dito sa Barangay Tinalmodyo, Libmanan, Camarines Sur. Ako si Jonathan Dondonilla para sa 94.7 Happy Radio. Gusto ko, happy ka.